negosyo mo. He's not going into details regarding your businesses. Tinatanong lang bakit mo siya pinagkakatiwalaan na magpatakbo ng mga negosyo mo outside of you being the mayor of Bamban. Sen, for the businesses po, I invoke my right against self-incrimination. Again, I am telling you that it will not affect your pending cases before the courts. That's why you have to answer us properly. Sige na. Bakit mo siya pinagkakatiwalaan? For the businesses po, Sen, I refuse to answer po. Alam mo, dapat hindi go apelyido mo, Alice Sica dapat Alice Sinungaling. Madam Chair, Guawaping, ang tinatanong lang namin, bakit mo siya kinuha? Sabi mo, kinuha mo siya bilang municipal administrator dahil tumulong siya nung halalan. Kaya mo siya kinuha. Pero nung kinuha mo siyang administrator, kinuha mo na din siya na mag-run ng iyong negosyo. So, ang tinatanong lang namin, anong relasyon mo sa kanya? Bakit mo siya sobrang pinagkakatiwalaan? Kamag-anak mo ba siya? Sinagip ka ba niya sa buhay mo? May bumaril sa'yo at hinarang niya yung katawan niya. Ganun mo siya pinagkakatiwalaan buong buhay mo. So, we just wanted to find out. Kasi, kaya namin tinatanong sa'yo, this is in aid of legislation, we wanted to find out why a chief executive can actually do anything. Parang lahat pwede mong gawin. Si G at si Kat, nagulat dito sa Senado, sa pagdinig, pinapagawa mo na siya ng mga bagay na hindi na para sa munisipyo ng Bamban. And yet, sila ay nasa ka-payroll sa munisipyo ng Bamban. Ito, municipal administrator mo pa. Siya na yung talagang pinaka-representative mo sa buong Bamban. And yet, siyang magmamanage at siyang pumalit sa'yo bilang presidente nitong QJJ. So, we just wanted to understand. Bakit siya? Madam Chair, Senador, regarding kay G tsaka kay Kat po, nung time po na binigyan ko po siya ng instruction, hindi na po sila employee po ng munisipyo. Regarding naman po kay administrator naman po, tumulong po siya nung election at siya yung inupo ko pong municipal administrator po. And for the businesses po, I invoke my right against self-incrimination po. Okay, alam mo, isa pang kasinungalingan na binanggit nyo dito, Sheila, Cassie, sabi nyo, Sheila, nung una, kayo lang ni Alice, ni G at ni Kat yung pumunta sa trip, no? Yung barkada trip ninyo nung Chinese New Year. Tapos, yung sumunod, nadagdag na si Cassie tsaka si Duan Renwu. Ngayon, tinignan namin yung manifesto ulit, binalikan namin, katabi mo nga Alice, Cassie, itong si Alexander Abrenica. Natatandaan mo ba yon? Nung nagbarkada trip kayo sa Taipei para mag-celebrate ng Chinese New Year, Cassie? Kilala mo ba si Alexander Abrenica? Hindi po, Mr. Chair. Hindi mo siya kilala? Hindi po. Hindi mo natatandaan na kasama mo siya? At si Duan Renwu, at si Sheila, at si Alice? Nung nagkaroon kayo ng barkada trip sa Taipei, ito yung trip nyo sa Taipei. Hindi po. Sheila, nakalimutan mo rin yan? Pangatlo na to na nag-iiba-iba yung... kasama po si... Opo, Alex. Opo. Kasama? Opo. Okay. So, sa pangatlong pagkakataon, kasama na. Alice, kasama si Alex Abrenica. Bakit siya kasama dun sa barkada trip ninyo sa Taipei? Para mag-celebrate ng Chinese New Year kasama si Duan Renwu. Doon sa Taipei po na trip po, yes po, after Chinese New Year po yan. Supposedly, mag-ano lang po kami, mag-shimenting lang po kami. And initially po, dapat mas marami pa pong mayor's office staff po kasama. However, na-cancelled lang po. Si Duan Renwu naman po, sinama lang po ni Cassie dahil in-invite po ni Wesley po si Cassie. At hindi ka nagdeklara sa mga biyahe mo sa ibang bansa. Kasi dito ho, sa DILG records, Madam Chair, hindi rin diniklara ni dating Mayor Guo Huaping alias Alice na siya ay babiyahe sa ibang bansa. Bakit hindi mo
diniklara ito at hindi mo rin diniklara noon si Mr. Abrenica na kasama po ninyo. Kasi tinanong namin kayo kung sino-sino kayong magkakasama eh. Ngayon, pangatlong beses, kasama na si Mr. Abrenica. Baka sa ika-4 na beses, iba na ulit. Did you file travel authority? Did you ask for travel authority from DILG? Sen, opo. Lahat po ng pag-alis ko po, nagpa-file po ako sa governor's office po. Wala pong nakalagay dito sa list of foreign travel authority issued by the local DILG, Madam Chair, and I just wanted to show this at in the committee para lang po ipakita natin, no, Madam Chair, and I will wind up because my time is up and I have another hearing outside for the budget of DMW. I just wanted to put into the records, Madam Chair, na naging pogo-infested country tayo for quite a while. And it's good that we're now putting an end to this. Pero hindi din po ito magwawakas kung hindi natin mapifigure out kung ilang mga LGUs pa yung mga na tinamaan ng Pogo pandemic at ilang mga officials pa in government ang tumutulong at naging part nitong illegal operation. And I hope and pray that after we culminate the committee hearings here in the Senate, we'll be able to file charges against these erring government officials and yung rule of law ang manaig at maparusahan sila ng gusto. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you for your patience, dear colleagues. Salamat din, Senator Joel. Now we will have the questions of the Senate President Pro Tempore, Senator Estrada. Also, para sa kabatiran ng lahat, JP Samson is already online. You have the floor. Thank you.